above all and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all gods, above all wonder, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Hallelujah. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled down the ground. You born in the above all power, above natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. We're here for the world, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Hallelujah. And worship crucified, laid behind the stone, need to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You and not me above clouds from the ground. Beautiful.
shall be a statue forever throughout your generation in all your dwellings. And ye shall come to you from the morrow after the Sabbath, from the day that you worship of the week offering, 7 Sabbaths shall be complete. And even unto the morrow after the 7th Sabbath shall you number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. And ye shall bring out of your habitation 2 wave loaves of 2 tenth deals. They shall be of flour, they shall be thickened with leaven, and they are the first unto the Lord. Okay. Now, tingnan natin yung 5 cm. Siguro isang lang basa sa 17:30. Sabi, gayon naman na sa araw ng tao ay mahal. Sabi, pinapaparados marang siya sa pagkasa naman salita na ay manguna-pangulap pinag-iinubi. Ang sindi, Diyos ay pagkakabawang buhay ng kaunawan at kalakalan. Gabi mo po ang iliklo, alalisang sinisingin ko at ikaw aming maluwalhati. Kapapihan. Salamat, Lord, in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Pambalayan sa ating Bible, tingnan natin ang Hebrews chapter 11. Yung last verse. Amen. Sa verse 13, at lahat ng mga ito ang sila'y mapatutunan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaganda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Diba yung verse 40. So, hindi mo pwedeng separate yung problem in these last days, diba? Sila nakasa na mabuting ako na dahil sa kanilang panampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Okay? Na ipinaganda ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol kanino sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Kaya hindi pwedeng ihiwalay itong grupo ng bride in these last days. Kaya hindi sila magkakong tayo. Nais kong balikan ng ating paksa. Kaya tinikap natin yung tinatawag na Joel, yung tinatawag na in last for my spirit of bless. At
Sinabi niya ron na ibubuhos niya ang former rain and latter rain. At doon sa tinatawag na before the great and dreadful day of the Lord. Makita natin mayroong tinatawag na gaganap. Sa time na mayroong tinatawag na solar eclipse, mayroong tinatawag naman na resurrection. Diba, makita natin sa St. Luke, chapter 24 yata, kung di ako nagkamali yan. Diba, yung natin sandali. Na for the great and dreadful day of the Lord, magkalitawag na kaliman, ako ay nablik. Diba, kaya din makikita ng ang kayong pato, may kalalatian sa salubaming glory. So, kung kami makwagtadok na din, malaking ipagula doon sa Joel, dito sa tinatawag na Hebrews chapter 23, St. Luke 17:30, ay pertain ito mga kapatid sa tinatawag na manifestation at the first fruit sa earth. Yung first fruit, tinatawag na pangahing buhay. Pangahing tinatawag na bunga ng resurrection. Pangunahing bunga ng mensahe. Okay, lahat ng bunga. Ang pansin ng iglesia, pero itong nasa uli, ang tinatawag na pinaka-kumpleto. Okay? Dahil dito naganap yung tinatawag na kabuuan. Dito in-identified na ito yung tinatawag na hindi ang tinatawag na Smyrna, hindi ang Ephesian, hindi ang tinatawag na ang tinutukoy kong Ephesian yung church age. Diba? Hindi ang Ephesian, hindi ang 7 church ages ang tinatawag na first fruit, bagamat nauna sila. Diba? Nauna sila, tama? Nauna sila na nauna na kung saan kaya pumaroon sa dimension, pero itong dito na saints, pinakahuli na. Diba? Pero dito ang Panginoon, diba, tatawag ng tinatawag na first fruit. Dito tatawag sa ating panahon na ito na ating kinabubuhay. So sabi rito, the stalk, the tassel, and the husk never become seed, but are all the time becoming more like the stalk and husk ay hindi labi, but are all the time becoming more like the seed. A husk is not original back to the Bible. Malakay po said it will be brought that way. Oh my, must have all to be this way. It must have all the word. Is that right? Now what did he say in Revelation 10 that will take place? Why was the trip to Tucson to open the church in the days of the messenger, the seventh angel message? The whole world God will be made manifest. Saan ito? The seventh messenger. Okay? The whole word of God will be Made manifest. Ang kabuuan ng salita ng Diyos ay mahayag. the seal that was all the stock has left all about it will be made manifest in this time. Is that what the word said? Then we see it. Then where are we at? See? Where are we at? There's only one thing. The harvest is here and she's dead right. She's ready now for the coming. Okay? Makita na natukoy na right. Na is dead and she's ready now for the coming.
It will never be at the harvest time, the seed is back to Original condition. Must have all of the word in order to be the seed. It must have all of the word in order to be the seed. So ang bride seed in these last days, mga kabayan, all the word in order to be the seed. Now you can get out of the seed. It won't grow, see? It's got to be holy. To not manifest, say, I believe in baptism of the Holy Ghost, hallelujah, I believe speaking in tongues, that's a part of it. But now the life, not the gifts, like the gifts, see? Why? We're at the end time, brethren. Stop, the the husk, dead and dried now. There's only one thing that has to happen to that. It's to be gathered in the World Council of Churches for its burning. Mga kapatid, sinabi niya, message niya, 1965. Ano ba yan? 1964 ng Masterpiece. Di ba? Ang stock daw, ang taas lahat is dead. Right now. Yun na. There's only one thing that has to happen to that. It's to be gathered in the World Council of Churches for its burning. Why? Ang seed ay nagathered na. Ang seed, mga kapatid, ay natipo na. But at the harvest time, the time when the seed is ripe and ready to be taken to the garner, the seed will be in the original condition and everything else dries up. Who is the first fruit? It's the bride for this age who have the complete word quickened in them. If the seed is first of all the ages to get quickened the physical resurrection of the bride body. Makikita natin yung pangyayari dito sa Hebrews chapter 11. Okay? Kaya hindi makukumpleto kung wala tayo. Ang kumpletohan nila ng 7 ages out. At ang first fruit, sapagkat sa ating panahon ay binuksan ang lahat ng salita. Diba? Sa panahon na ito, mga kapatid, ay walang nilihim. Lahat ay binuksan niya. Amen? Dito naganap yung tinatawag na fulfillment ng lahat ng revelation. Di ba? Dito naganap, mga kapatid, na napatunayan na ang inani ay sheep. Kaya sa 151 na natawag na rising of the sun, it is the rising of the sun. The first one, although he had been typed in many times as well, we see later that he was typed, but this is really the first fruit of them that slept. He was waved over the promised seed that promised life. He was waved the day of Pentecost when there came down from heaven, like waving mighty rushing. He was waved over people. The Pentecostal people was up at Pentecost, waiting for the blessing to come. And to be waited, we realize in the last day, according to Luke 17:30, in the Sunday again, in the days the Son of Man will be revealed, or wave again over the people. Who is the Son of Man? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. And of all the teaching that we have, and comprehension of the Word of God, besides by others, we see today in the book of Luke, as we just quoted from the Luke 17, the 30th verse, and Malachi 4, the different scriptures that we are acquainted, okay,
that the word again is waved over the people. That the dead of man is dead, and the Son of God is alive again, with the baptism of the Holy Spirit right among us, is giving us life. Mga kapatid, ito palang tinatawag na ship wave opening na nagaganap ngayon sa atin. Ito rin ay tinatawag na Son of Man sa ating panahon. Ito rin ay St. Luke 17:30 panahon. So bago yung ating nag-Luke 17:30, nag-wave ng scripture sa kanyang po si Mary Abraham. Amen. Siya yung natawag na Hermia ito. Ang niya din ang first fruit ng isang. Amen. Kaya makita po natin. Resurrection. I with all my heart, mga kapatid, si Barbanam ang tinatawag na unang tatayo. Amen? Siya ang first fruit. Hallelujah ng resurrection. Tignan natin itong isa po ang balita. Basahin ko. Okay. And notice those stones. Does anybody ever at the Bible eat? Well, if you notice, there's hands there that's up back there. Alright, those stones are laying in there so perfect. And the top, where the cupola, like in the top of it, when that stone comes, it will be like a great diamond fitting right down in there, just perfect with it. Now, that stone will not fit down there on that bottom foundation. Neither will it fit on the second foundation, on the third foundation. It will fit on the top foundation. Okay, the snake until a church, a body of believers, and the ministries will have to be the same as it was. Then that brings them without us is not made perfect. Paul said in Hebrews 11, without us they cannot be made perfect. They must have this ministry to raise up the Lutheran, Wesley's, and all of them down through their ages. Nakita niyo mga kapatid? Kaya kailangan nila ang ministry na ito para mabuhay ang mga Lutheran, ang mga Wesleyan, ang mga Pentecostals, and all them down through their ages. When that come, when the heart of the wearer, he goes gathered, just as the angels will be gathered. The question, is this perfect? I hope that answered the question. Sabi ka rin ito yung naritones. It happened perfect. Hindi mag-raise up sa kanila. Can you say amen? Ito ang ministry na magre-raise up sa mga dead saints. At mahal na kanilang. Can you say amen? Ang message na ito na nilipat sa atin ay dala ni Barbanam sa 6th dimension. Diba? Kaya ang mga saints sa time ng tinatawag na Lutheran, Wesleyan, all the 7 church ages ay mariraise. Magkakaroon sila ng resurrection. Amen. Sapagat ang first fruit, ang tinatawag na full work sa kanilang mensyon, nasa kanila ng kapanahunan. At tayo naman na nasa kapanahunan na to na buhay, amen, ay magbabago ang ating katawan sa isang kisap mata. Kaya tayo yung tinatawag na pinakaiintay nilang pangunahing bunga. Can you say amen? Ito yung tawag na pinakapulo, pinakakaso na ministry. Ang gano'n dito, isot pa, asahin pa natin itong isang quote. Not the old, it only proclaimed for the New Testament. They have been without us. Now in the New Testament, the redemption only come when the Redeemer died, and they were present under the blood of lambs.
not the Redeemer had not been redeemed yet until the Redeemer came. So mga kapatid, nang mamatay ang Redeemer, potentially they receive the blood. But ang redemption hindi makukumpleto kung ang Redeemer ay hindi babalik. Namatay at kinakailangan babalik. Kaya sa panahon ng bride age, ang Redeemer ay bumalik. Kaya ang plan of redemption ay nakumpleto. Kaya ang mga saints na nasa graves ay babangon. Can you say amen? Sila at ang tinatawag na mga grupo ng tinatawag na believer in these last days o tinatawag na sa bride age, ang giging first fruit ng resurrection. Dalawang bagay mga kapatid, yung unang buhay, kaya ito, sa unang buhay. Individual. At ang unang buhay, winning demon. Kaya may dalawang tinatawag na tinatawag na pag-buhay na bunga. Ang una ay si Kristo, ang Son of Man. After ni Kristo Day of Pentecost, ay ang tinatawag na Alpha Church. Mga iglesia sa panahon ng Alpha Wave. Okay? Then in these last days, so mga sabihin sa panahon, meron na daw na ship way again. Kaya sa minsan nila ng Diyos na siguro kay Paul. Ay, sino yun? One man scripture yun. Siya yun. Diba? St. Luke 17:30. Sino yung St. Luke 17:30? Na kanyang pinipresent sa mga tao. Yun ang sabi sa William Marion Branham. Can you say amen? Kung matatanggapin, meron Son of Man ministry na darating in many membered body, sila rin ay part ng sheep wave offering. Amen? Iwi-wave mga kapatid ng Panginoon. Kaya sabi rito sa quote, okay? Now, from Luke 17:30 verse and Malachi 4, and the different scriptures that we are acquainted with, that the word again is waved over the people, that the dead man said, and the Son of God is alive again with the baptism of the Holy Spirit right among us and is giving us life. Kaya dito sa tinatawag na sheep wave offering, ito yung magbibigay sa atin ng buhay. Amen? At ang tinatawag na tradition of man is dead. Lahat tinatawag na castle, lahat ay mati. At the word castle of churches. Kaya sa panahon na offering na ito or sheep wave offering na ito, ang rest goes to chaos, sabi ni Branham. Total blackout, mga kapatid ng sun. Amen? Lunar eclipse ng tinatawag na sun. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, meron ng agreement ang Pope at ang Israel na ipapaubaya ng Israel muna sa Pope. Bigay na kapatid doon sa tinatawag na agreement nila. Kaya na, nakapangunang kawayan sa kanilang Islam and Jews ay nabakan. O ano, makapit na naman, diba? Siya ang sabi, yung abomination that make desolate set up. Kapag na-start na yung abomination that make desolate set up, ating pag-alistin ay kadaganap. Kasi ano ang gawin natin? Ang abomination ay abomination ay nagbabagan. Ang mapalupit palo. Yun yun, diba? Kaya nagkaroon ng ganakas. So likely, sa time na meron siyang visitation, may solar eclipse. 1962, Pope Paul VI, may solar eclipse. Itong
last visitation niya na magaganap ngayong tinatawag na May parating na Solaris. Amen? Hindi natin alam kung may eclipse yan, mga kapatid. Hantong itong tinatawag na resurrection of the dead. Dahil sabi po ng Biblia, kapag merong eclipse at merong earthquake, may magaganap na bagay. Pag nagsabayan, solar eclipse, and then great earthquake, wala na po mga kapatid. Ang grave, di ba? Yun, tinatawag na Garden of Memories. Di ba? Bubukayan. At ang mga saints dyan, magsisibangon. Can you say amen? Hallelujah. Hallelujah. Yung pag nagsabay, yung tinatawag na solar eclipse, then great earthquake, then abomination that make desolate set up doon sa Jerusalem, then a redemption, di ba, is come. Di ba? Dating mga kapatid. Ang first group na lesson, maaari balitaan sa pati. Si Brother mauna sa pati. Siya yung first group. Di ba? Andiyan na. Ano po mga nangyayari ngayon? Pinapakita na ng Diyos sa mga panaginip na sa kasaysayan ay hindi pa po ito nangyayari. Diba? Kaya tayo napibigyan buwas pag napapanaginip mayaran mga sa puri yan ang naitat. Diba? Ilang tatlo, hindi na apat. Kaya, dahil na. Diba? Sino ba? Aliretlo. O, sino ba? Diba, yung mga brother, narinig ko rin. Na mga ambilantas na, brother mo yung amo mo. Binyon, pagkarin sa niya. Diba, sino ba? Marami, makdi na kapiran na pumanaw ay nagpapahiwatig na sila ng tinatawag na panahon nila. Amen? Ito ba ay maaring ship wave opening again? Ito ay first group ng mga resito. Aahon. Si Brother Branham, after ni Brother Branham, maraming mga grupo ng tinatawag na mga saints ang susunod after niya. Kaya I believe in all my heart, mga kapatid, hindi na po matagal ang panahon, hindi na magtatagal. Kaya pala sa panahon na to, itinodo niya ang unas ng mensahe. Dahil kailangan na itong last member nito, buhay po tayo, kailangan natin ang sapat, kinakailangan natin ang complete dynamic, kinakailangan natin ng super sense. Amen, na maramdaman natin. Hallelujah, na sa panahon na to, ito ang panahong babalikan ng ating Panginoon. Hindi sa first watch, hindi sa 7th watch, di ba? Hindi sa 6 watch, kundi ito sa last watch, mga kapatid. Amen. I think this is the watch. Pero ayun, nag-turn the corner, sa uling watch na to, dito siya kuha ng bride of light. Amen. Kaya sabi nga ng awit, between 6 to 9. Ang between 6 to 9 ay ang last watcher ng tinatawag na sasalubong sa ating Panginoon. Yung rest, nakakatulog na. Mga alas 12, alas 3, alas 4, alas 5, nakatulog lahat yun. At 56 na, ito ang nanatilising. Nagbabantay ng prophecy. Titignan ng Israel. Binabantayan ng mga blood moon. Binabantayan ng mga solar eclipse. Binabantayan ng signs of the time. They are the last watcher. Gising. Hindi aantok-antok. Hindi tutulog-tulog. Hindi hapay-hapay sa pisan. Sila yung mga kapatid. Sila yung kabantay sa mga propsiya. At sa fulfillment ng salita. Sa huling kapanahon ng ito. Sila yung last group. Sila yung sinabi sa Hebrews
Amen. A day without us. Yung us na tinutukoy doon, mga kapatid, ay tayo. Tayo, mga kapatid. Yung us na tinutukoy doon, tayo. Sapagkat tayo yung nakasapo. Diba? Tayo yung nakinap-benepisyo ng kabuhay. Diba? Kasi kung hindi po kabuuan, hindi ka mababody change. Kailangan ng kabuuan. Kailangan ng tinatawag na mechanic and dynamic. Kinakailangan yung former rain and latter rain. Kailangan ng combine. Diba? Ngayon, paano yung loved ones natin makasama sa pamamagitan natin, natin implemented sa kanila? So, kaya sa kanila, mananatili yan sa atonement na message na yan. They leaders. Kaya kahit yung bahala, bakit tawagan mo? Mga loved ones. Yung dalawang po, siguro ang shades of accountability. Diba? 6 lang sila. 8 di na medyo makapagpapasyon. Tesoro, magdadalawa. Diba? Dadalong taon. Yung malabos natin. So, natin, makamatay din ng buhay. Last hour. Last hour yun. Diba? Harapan taon, doon natin last year. Anak, kaya nag-yun na. Kaya, ganito na. Kaya makakasya daw pag-iim. Diba? Pati na kayo, nay, dahil sambang ginpati na ko. Amen, hallelujah. Yung siya yun ay makikita mo na. Amen. Hindi nagre-rina para sa sinawag na first fruit ng resurrection. I-witness natin, mga kapatid, tayo yung first fruit. Hallelujah. Bakit natin, sir? Hindi na sila ikutin na lang yan. Dahil, ina sila, ina says, resurrection. Hindi tayo na. Hallelujah. Time na yun, o bilis na lang. Diba? Pag inalarma ang buong bride, 40 days na lang po, mga kapatid. Kaya sa time ng 40 days, mga kapatid, hindi ka na mag-change gear. Can you say amen? Kung paahon yan, diba? Naka-primera na yan. Walang tsansang umatyan. Sa buyan, sinirinaho na yan. Dilatas na yan, kahit napataas na daw. Hindi siya nagbaba. Siya na po tayo. Sinin, hallelujah. Kaya hindi na bababa yung tinatawag na faith niya. Hindi na hihina. Patuloy siyang magdadagdag ng dynamic para sa kanyang body. Patuloy sa anong virtue. Papatuloy sa kanya. Ang mensahe, virtue, habang pinaniniwalaan mo mensahe, habang sinusunod mo mga teaching, ang mga turo, virtue yun. Kapangyarihan yun dahil habang dumadagdag word on top of word, nagkakaroon ng tinatawag na quickening. Nagkakaroon ng donation, yung tinatawag na dynamic ng Panginoon. Amen. Nagsasama-sama yung power niya. Yun po magaganap, mga kapatid, sa rapture. Ang bride, mararamdaman niya na yung tinatawag na Shekinah glory. Mapipil niya na yung tinatawag na rapture emotion. Oh, sorry, ito ba? Napila kayo para maangat na ako. Ano? Ano yung best doon? Ano yung best? Nagiging babagaluhan ko, pastor. Hindi lang. Nandiyan na kagad siya. Yun na yun. Hindi na malayo. Ang session ng Diyos, hindi malayo. Hindi mahirap hingin. Diba? Hindi mahirap maramdaman.
Diba? Ganon din ang mensahe ng ating Panginoon. Yung ina-unfold niyang kapayagan sa ating kapanahunan. Yung binubuksan niya ng mga understanding ng dinayday ng pangyayari natin, Panginoon. Sabi niya sa pinay kahebigan lang. Salita na yan, ang ibig sa atin ng pangyayari. Yan mga batiin. Yan yung ibig sa masis. Mga Lutheran sila na kinapos, mga kapatid, ang kanilang kaalaman sa salita. Yung word na ito, yun din ang ibibigay sa kanila para sila mag-resurrect. Amen. Sila'y first resurrection. Tayo, mga kapatid, ay body change. Yun ang promise ng Diyos sa atin. Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nakikita ko yung voice of the archangel ay boss ng brother this and sasabing, up, di ba? Dead saints, come up, dead saints, come up, brother Ranam, yung bride. In this past, victory na binibigay sa kanila sa 6th dimension. Yung quickening power, yung understanding na pinag-uusapan dito sa ating kapanahunan. Amen, ay mag-i-increase hanggang sa dimension. And boy, yun ang resurrection, boy. Pinalam mo, sali na kayo. Diba? Bumangon na kayo. Paparito na rin ang Antikristo, magko-covenant na. Bumangon kayo rito. Ano pong mangyayari sa kanila? Pero sa kanilang mga kalagayan, babangon nga sila. Dahil sa tinatawag na voice of the resurrection. Can you say amen? Where is the voice of the resurrection? It's here. Can you say amen? Ang voice of the resurrection ay slide. Oh, hallelujah. Diba sa bahay, tayo na. Hina! Wala kayo na lang. Talay po masira. Yan ang voice na quickening. Na, bumangon na kayo. It's worship time. It's Sunday. The same din, mga kapatid, sa panahon na to. Kaya ang message na ay nakalapin din win power lagi. Ang message pa ay win power. Ang resurrect niya 65 ay puro speaking power. Kaya hagad na yung hagot, bubus ka ron at mag-change ka ron sa bawat mensahe na yun. Yun ang ating pinipreach ngayon. Yun ang tatawag sa mga patay. Yun ang magpapabangon sa mga patay. Without this truth, they cannot be made perfect. Ito ang kinalulugdan nilang marinig. Diba? Ang last voice. Ang last and final voice ang gusto nilang marinig. Dahil ay read. Diba? Ang covenant nila ay real work. At least sa ating panahon, narinig lang, tatayo sila, mga kapatid, sa libingan. Can you say amen? Totoo ba yun, Pastor? Yun ang mangyayari. Kasi yung sinasabing archangel si Christ, anong form? Son of man form. Kaya in the last days, when the dead hear the voice of the Son of Man, they will rise from the dead. Ayun sinatawag sa naman. The voice of man, what? She was the bride. Can you say amen? Kapag tumindi na po yun, hallelujah, yung mga tinig na yun, ang mga bride, yung mga prayers na yun, ang mga saints, ang dead saints ay babangon, mga kapatid. Hallelujah, at magaganap ang first resurrection. Tayo ang unang-unang makakaalam nun. Tayo ang palataya mensahe. Tayo ang suro na yun. Unang-unang resurrect. Yun, ito manifestation. Hallelujah. Diba? Kahit mo magiging kay mapanglan po yan, hindi bro. Ang sabit ng Panginoon,
Amen. Mga blessings na nagparamdam pa ng dinagdin at first resurrection parating. Malalak na rin yung best parating. Ang mga puti. Unti-unting boses lang yan. Palakas ng palakas. Diba? Pakalat ng pakalat. Padagdag ng padagdag. Diba? Pwera ng pwera yan. Pari nga yung kunan. Di ano na yung natanong. Pabisa talagang dito. Kahit ipawan na lang. Suko na lang siya. Alis na lang siya. Diba? Yun ay voice ng mga tao. Pagdating din ng resurrection, yung boy ng bride, yung boy na taas ng tinatawag na antas. Amen? Pa-increase ng pa-increase yung tinatawag na stimulation na yun ng tinatawag na revelation. Then ano pong mangyayari? Magkakaroon ng earthquake. Yung graves bubuka at ang mga dead saints na nasa ating bahay yakap na labans at siyas man, diba? Ang simen kayo dead mission is na tayo at so mary hindi na po baba yung intensity na baba gumanong na sa alam hindi aalis sa mga pati andun parang manhihirap mo sa tinatawag na kapangyarihan ng ating Panginoon. Why? Body change na po yun. Yun ang magaganap before ng tinatawag na body change. Amen. Dapat nararamdaman mo siya lagi. Sa prayer, sa lahat ng ginagawa mo, series, napipilok na presensya na hindi na. At ano nagawa na lagi? Pag-asang babae, naglibur na. Hindi na kayo lalaki, hindi na umaalis yan. Nakatutok na nararamdaman niya na yung atmosphere ng tinatawag na coming sun. Hindi na ako aalis. Kailangan mag-ano ako, mag-live muna ako. Tawag muna ako Delena. Nararamdaman ko na, lalabas na yung aming supling. So yung coming sun, paparating na. Hindi na mapapakayang yan. Yun na po priority ng samba. Ang gawain, fellowship, ang God ng priority na ngayon. Hindi ba? Sa ating mga schedule. Nasa sekundaryo lang, mga kapatid, ang gawain ng pero sa misa nauna pa nga basketball, di ba? Pag may mga hayuan, di ba? Mauna pa minsan yung mga basketball kaysa sa mga gawain. Pero sa time ng 2 years, ano ang decision? Diba? Si Manny Pacquiao, kapag 2 araw na lang ang nalalabi sa kanyang tinatawag na fight, kondisyon na yun. Diba? Kondisyon na yun, mga kapatid, para sa fight. The same din ang bride in these last days, mga kapatid. Kondisyon sa gawain. Binas mo lang ng relasyon. Natutulong mo na yun. Diba? Dapat na siya kapit. Diba? Pag na-tips ka, dapat mo na, nalo. Kanyang nangako sa atin. Hallelujah. Sa time ng resurrection, sa time ng body change, hindi hihiwalay ang presensya na yun. Dahil 40 days ng repetition, diba? Sa igalan na World Cup, isang araw na churches. Diba? Kaya, tangay dyan yung mga tinatawag na hireling pastors. Tangay dyan yung tinatawag na mga bayarang pastor maging sa end time. Diba?
tangay dyan yung mga mukhang pera. Magdadawag kalot yan yung redemption. Yan yung siksi na kinawit na buntot ng dragon. Ang tinag ng mga angels, kalawit. Yung spiritual yun. Fallen angels, mga preacher, sabi ni Verbanan. Sa tanas skill, ilalagpak sila. Marami mga kapatid, di ba? Kaya may pinakita yung isang kapatid natin, si Pastor Cinco. Pambira. Noon ang preaching nila against sa 666. Diba? Seventh day against sa 666. Jehovah's Witness. Lahat humalik. Lahat nila. Lahat ng leaders nila na mga tinatawag na mga Presbyterian, lahat humalik sila. Pentecostal, yung pinaka head leader nila, andun lahat nakapila. Humalik lahat sa singsing. Alam nila, ang rest ng religion, lahat yung pero alam nila yun. Pero yun, diba? Sabi ng demonyo, pero kasuin lahat eh. Diba? Lahat kasi humalik eh. Pero merong hindi humalik sa kanyang ring. Yun ang ngunit kapag Pilipinas na siya bumibig, ang spirit na nasman, pag inalis mo sa anak ang palang, degenerate matag ng dinamis. At boses ang bride, kailan wala na rin. Diba, hindi natin alam. O maybe next year. Hindi ko sinabing sa 2015 rapture na raw, sabi na, hindi ko sinasabi nga, maybe next year. Diba? Are you ready, saints? Are you ready, bride? Amen. Dahil may hakman. Yung singaling mapakiramdam mo. At talaga ng pipiro. Bakit kaya ng pipiro natin? Nabiga anong bili? Ang seri over 100. 180. Hindi natal. Diba? Ang tatagal pa mo rin siya ang ating kan. Pasya na tayo. Ay, ikinya ito. Alam may buhay. Nansyaw. Hindi may naman ay parang binawat. Parang nakatala. Naawat ka. Nadalatis. Iban. Gusto parang ninanayata ako. Iklay mo. Sa walang naawat na nabinislan. Diba? Dami sa atin. Ay Latins. Tamang batid. Kaya pinaarin na ng sipot. Kasi natin ang umula ng tigre sa araw kailan start. Ay tigre tayo sa taas. Kasi ganyan tayo nilabas ang sinadawa na sipoy mountain ang habis tayo display. Amen? Kaya mapansin natin ang panahon yan. Ang mga bride na ang usang papa-identify. Ang bride na ang usang lumalaki natin ang mga requirement. Diba? Ganun na kadali. Wala nang debate. Wala nang away-away. Diba? O makikipag-debate pa sa'yo para makonvert mo. Wala na. Iwan mo na yan. Ibang panahon na ito, mga kapatid. Ang bride na mismo nagsasabi, Pastor, bautismuhan mo na kagad ako. Madali. Bakit? May sinang panahon. Sila na ang magko-confess nun. Sila na mismo magsasabing naniniwala ako sa lahat ng pinipreach nyo, Pastor. Yun ang bride in these last days. Kaya yung quickening power na yun nandito na sa lupa. Kaya kasaya ka, alam ang mensahe mo saan bang inalus. Mayasap mo, quicken yun automatically. Quicken na yun talaga automatically. Kasahin mo, diretso lang, gano'n na, iwan yun. Diba? Wala yun. Humanap ka na ng iba. Diba? Dahil ang bride
niya marinig itong mensahe na to, tatanggapin niya, i-accept niya kasi maiksi na po ang time. So, bless you for this. Kasayo ba? Diba? Yun na yun. Kahit when, Hillary, may eclipse. Diba? 1962 nang dumating ang vision ng December, kay Brother Branham, may eclipse. Tama? Solar eclipse. Yun din ang time namin sa Manila, ang Sebius. Okay? Hallelujah. Kaya sa time din, mga kapatid, na ito na ating kinabubuhay, meron na namang napipintong eclipse. Ito na kaya ang closing days of time? Saints, maraming mga denomination ay nakamagad na yan. Diba? Ang maliit, maraming mga saints daily. Hindi mo din nakawala. Simbahan lang na iwan. Diba? Andun naman, masombong nila. Andun nila. Pero wala na sila. Yung simba kaya yun, buwasan na pastor. Diba? Yung news. Diba? Nadidiscover nila daily yung sa news. Pero sabay-sabay sila na nawala na. Can you say amen? Wala na ang mga tinatawag na grupong yan. Wala na mga bride na yan. Baka yan na yung sinasabi nilang rapture. Then, kaagad nagkaroon na tawag na persecution. Diba? Pagpapatayin ng mga nominal churches na walang mark of the beast. Ipaglalaban nila dahil magpipresume sila, baka kami ang bride. Diba? Magpapapugot na lang hanggang sa kami. Then, madiscover nila, sila pala ay nasa great white throne judgment. Can you say amen? Ang bride ay nasa glory. Kaya purihin ang ating Panginoon. I hope, hallelujah, na naintindihan natin ang panahon na ating kinabubuhay. Diba? Ito yung panahon na may season ng rapture. This is rapture days. Rapture is. Sumama na natin sa tinawag na oras ng rapture. Alam niyo ba ang shout ay part ng rapture? Ang shout ay part ng rapture. Diba? Ang voice ng resurrection ng mga denomination bride ay part ng rapture. Diba? Nagaganap na po sa atin, mga kabatid, ang tinatawag na one. Diba? Ang tinatawag na 50% ng tinatawag na rapture ay gaganap na saan. Bala na saan 50% mga kabatid? Yung voice. At saka yung tinatawag na iyak, old na. Yung voice, 50% old na. 50% hindi ba? Pagkat yun ang dead saints. Then yung Trump, hindi pa rin. Kaya, 50% ng rapture nagaganap na. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yung kung meron ka ng 50%, earnest na yun. Diba? Now, hallelujah. Nasa atin na ba yun ngayon? Sa ating mga? Nasa atin na ba yun? Yes. Nagpapang voice, this voice. Diba? Ang voice, diba? Dahil yun ay resurrection ng dead saints. Kaya ipipreach natin ang ipipreach ito hanggang maganap, mga kapatid, yung voice completely. Then, pagka sila'y nabuhay na, ano mangyayari? Tayo naman yung pinarap naman. May days na ayaw. Kasi dahil natin natin. Diba? Hindi na natin sili orasan. Hindi tayo hawak ng orasan na yun para tayo malit. Hindi lang may hawak orasan para tayo malit. Hindi tayo mauna sa mga tayo namang paraan. Sila muna. I-preach na natin ang i-preach ito. Diba? Para mga dead saints maglabasan na sa graves. Ngayon, naglalabasan na sa panaginip.
Tama mga kapatid, kalasa na sa vision, sa mga panaginip. Pero ang ating kiniklaim dito, sa grave sila lalabas at tutok-tok sa atin. Can you say amen? God bless you all. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. Glory to God. Tayo awit ng isang muring awit.